Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Marami pa akong sasabihin sa inyo, subalit hindi pa ninyo kayang tanggapin sa ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanyang sarili, kundi ang kanyang narinig at ipahahayag sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya ako, sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahahayag niya sa inyo. Ang lahat ng sama ay sa akin, kaya ko sinabing tatanggapin ng Espiritu ang mula sa akin at ipahahayag niya ito sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay guide. Sa ating paglalakbay sa buhay, hindi ba't marami tayong tanong? Ano ba ang tamang direksyon? Paano kung ako'y nagkamali? Paano kung malalaman ang kalooban ng Diyos? Sabi ni Jesus sa Ebanghelyo, ngayon, marami pa akong sasabihin sa inyo. Ngunit hindi pa ninyo kayang tanggapin ngayon. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan. Isang napakagandang pangako. Hindi tayo iniwang nag-iisa ni Jesus. Tayo may gabay, ang banal na Espiritu. Kapag naririnig natin ang salitang gabay, madalas nating iniisip ang direksyon. Pero ang gabay ng Espiritu ay hindi lang impormasyon, ito'y relasyon. Hindi ito parang mapa, ito ay tulad ng isang kaibigan na kasama sa paglalakad. Ang Espiritu ay hindi nagtuturo ng abstract na kaalaman. Tinuturuan niya tayong mamuhay ayon sa katotohanan. Katotohanang hindi laging madali, ngunit laging makabuluhan. Sama-sama nating pagnilayan, kanino tayo nakikinig. Sa gitna ng maraming tinig sa mundo, social media, opinyon, ingay, ng kultura, kung kani-kaninong boses ang pinapakinggan natin. Boses ba ang katotohanan o ng kaginhawahan? Boses ba ng espiritu o ng takot at pride? Tayo ba ay bukas pa rin sa mga bagay na hindi pa natin naunawaan? Ang espiritu ay dumarating sa katahimikan, kaya't kung ang buhay natin ay puno ng ingay, paano natin siya maririnig? Sabi ni Jesus, hindi pa ninyo kayang tanggapin ngayon. Napakaganda ng pagkilala ni Jesus sa ating limitasyon. May mga bagay sa buhay na hindi agad malinaw. At ayos lang yon, dahil ang Espiritu ay dumarating hindi para biglain tayo, kundi upang gabayan tayo unti-unti, paunti-unti, ngunit tapat. Ang pagtuturo sa katotohanan ay nangangailangan ng kababaang loob. Tulad ng isang estudyante sa ilalim ng isang mabuting guro, kailangan nating maghintay, makinig at sumunod. Ang panawagan sa ating lahat, maging bukas sa gabay ng Espiritu palagi. Ang Espiritu ay gumagabay hindi lamang sa ating isipan, kundi pati sa ating konsensya, puso at kaluluwa. Sa bawat desisyon, sa bawat dasal, sa bawat relasyon, ang Espiritu ay nariyan upang ipakita ang daan, ngunit siya hindi umaaligid. Kinakailangan ng ating pahintulot. Ang gabay ng Espiritu ay regalo, hindi pinipilit, kundi iniaalok. Ngayong araw, tanungin natin ang ating mga sarili. Tayo ba'y bukas sa gabay ng banal na Espiritu? Tayo ba ay handang isuko ang sariling plano upang sundan ang Diyos? Manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Espiritu, gabay ng aming puso, ilawan mo ang aming isip, linawan mo ang aming labas at ang aming landas. Sa gitna ng kalituhan, ikaw ang aming katiyakan. Sa gitna ng pangamba, ikaw ang aming lakas. Turuan mo kaming makinig sa iyong tinig at mamuhay sa katotohanan na mula sa Ama at sa Anak. Gabayan mo kami ngayon, magpakailanman. Amen.
Pagpalaan po kayo at ingatan makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, "The mercy of God is the sure source of our hope." At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa, patungo sa mas matibay na pag-asa.